Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon. Yes, and yes, same to you. Yan. At syempre po sa lahat ng nakatutok ngayon sa ating live stream sa Facebook page at YouTube channel ng Radio Magazine at sa Facebook page po ng Philippine Commission on Women. Yes, at gaya nga po ng nabanggit ko kanina, live na live ang ating Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito po sa Radio Magazine 1278 AM po yan. Pero may replay din po tayo sa Radio Correct. Pilipinas, Radio Publico 738 mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon tuwing Sabado po yan. Correct. At bukod dyan, nasa TV na rin po tayo ang Tinig ng Kababaihan dahil mapapanood tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At Miss Sharon and mga ka-TNK, pwede rin po nating balikan ang ating mga past episodes just in case po na hindi nyo naabutan yung live stream o yung replay natin. Bibisitahin lamang po ang TNK webpage na makikita po yon sa aming mga screen and YouTube channel ng Philippine Commission on Women. And mga ka-TNK, isang dagdag na alaman. Alam nyo ba na National Statistics Month ngayong October? Pero hindi lang sa Pilipinas ipinagdiriwang ang kahalagahan ng quality statistics. Dahil ang October 20 ay tinagurian naman na World Statistics Day. Nagsimula po ito noong taong 2010. Pero take note mga ka-TNK, pinagdiriwang lang pala ito kada 5 taon. Kaya naman ngayong 2025 ang ika-4 na World Statistics Day. Ayun. May kinalaman ba dyan yung ating episode for the week, Miss Honey? Secret. Ayan, secret. And we will find out, Miss Sharon. Pero ngayon, dumako muna tayo sa ating featured God Work for the week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. Barangay Assembly Day, pagtitipon para sa pakikilahok at pantay na paglilingkod. Mahigit 42,000 na mga barangay sa buong bansa ang inatasan ng DILG na magsagawa ng Barangay Assembly Day tuwing Sabado o Linggo ngayong buwan ng Oktubre. Layon nitong palakasin ang bukas at makabuluhang pakikilahok ng taong bayan sa pamamahala, lalo na nga ngayong itinutulak ng gobyerno ang transparency at accountability. Sa assembly, mag-uulat ang mga opisyal tungkol sa mga proyekto, pondo at programa gaya ng vow desks para sa kababaihan, badak laban sa droga at iba pang serbisyong mahalaga sa kaligtasan at kapakanan ng komunidad. May bahagi rin sa mga kabataan sa pamamagitan ng ulat ng mga SK chairperson. Mahalaga ang bukas na talakayan sa assembly para marinig ang boses ng iba't ibang sektor, kabilang ang kababaihan. Sa ganitong paraan, mas matutugunan ang tunay na pangangailangan ng bawat mamamayan sa barangay. Yes, at mga ka-TNK, para sa isa pang featured God work, Quezon Province God Forum, pinangunahan ang panawagan para sa Zero HPV. 12 Pilipina ang namatay o
namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer na pwede namang maiwasan. Ang pagkawala ng higit 4,000 ina, anak at kapatid bawat taon ay trahedyang dapat nating tapusin. Ito ang pahayag ni PCW Chairperson Emelita V. Vallavilla sa Gender and Development o GAD Forum ng Quezon Province, kasabay ng paglulunsad ng adhikain na wakasan ng cervical cancer. Sa kanyang talumpati sa Capitol Building ng Lucena City, binigyang diin ni Chair Ermi ang kailangang sugpuin yung human papilloma virus o HPV, na nawagan din po siya para po sa vaccination at screening upang pigilan ang pagdami ng cervical cancer sa bansa. Sa naturang pagtitipon, pinuri rin ni Chair Ermi ang lalawigan ng Quezon sa mahusay na pamamahala dahil sa pagiging top 5 sa local revenue generation at mahigit 2,000 polisiyang naipasa mula 2019. Kasama na rito ang pagtugon sa pangangailangan ng kababaihan at layunin na maging zero HPV ang Quezon Province. Nagtapos ang forum po sa symbolic pledge upang gawing aksyon ang kamalayan tungkol sa cervical cancer. At para naman sa ating huling featured God work para sa linggong ito, budget para sa kababaihan, pondo na may lente ng pagkakapantay-pantay. Binigyan diin ng Department of Budget and Management ang kahalagahan ng gender-responsive budgeting upang tiyakin na ang pambansang pondo ay tunay na nakatutugon sa pangangailangan ng kababaihan at pamilya. Sa nagdaang 2025 Basilan Women Executives and Legislators o BWEL Convention. Pinuri nila ang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Mayor Siti Jalia Turabin Hataman dahil sa programang Go Go Isabela Caravan na nagsusulong ng transparent, participatory, efficient, and effective governance. Pinahayag din ng DBM na ang proposed 2026 national budget ay naglalaan ng pondo para sa kalusugan, nutrisyon, cancer assistance, for peace, women-led enterprises, peace building para sa kababaihan at operasyon ng PCW. Kabilang dito ang 121 million peso budget para sa Philippine Commission on Women, 10.24 billion para sa family health commodities ng Department of Health, 50 million para sa nutrition ng buntis at bata, at 1.25 billion para sa cancer treatment and prevention. Mayroon din pong 113 billion para sa 4Peace at 12 million para sa Women Peace and Security Center for Excellence. Bilang dagdag, irereserba ang 255.5 billion mula sa flood control projects para sa edukasyon, kalusugan, pagkain at social protection, mga sektor na kritikal sa kababaihan at kabataan. Inanunsyo rin ang pagbuo ng GAD Accountability Dashboard upang masukat ang tunay na epekto ng GAD budget at masigurong walang babaeng mapag-iiwanan sa pag-unlad ng bansa. Okay, good job po sa mga nakilahok sa Barangay Assembly Day sa BWEL Convention at sa Quezon Province GAD Forum. Samantala, Ms. Sharon, mula sa ating featured GAD work ay dumako naman tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Okay. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. At para nga po sa ating hashtag Say sa TNK question of the week, tama kami Sharon, no? Ito na ang sagot sa iyong tanong, may kinalaman sa statistics ang ating episode ngayong araw. Sinabi ko na nga. Ayan, ngayong National Statistics Month, ito ang question, no? Paano mo mas naiintindihan ang mga datos o impormasyon? Let us know your insights and syempre ang reactions nyo. Paano nyo nga ba mas naiintindihan yung mga data and information, no? Yung mga statistics? React na po kayo
kayo, like React if you want infographics and visuals. Love o heart React naman if you want reading reports and articles. Care React if you want short videos or explainers. Or Wow React if you want interactive charts and dashboards. Wow. Ayan, nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page at sa Gadvokids Community FB group, kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment na rin ang inyong insights tungkol sa National Statistics Month at World Statistics Day. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814. Babasahin po natin ang insights and reactions ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Ulitin ko po yung number 0917-845-4814. Mag-text na po kayo at mag-react na kayo, mag-comment dahil dito po sa TNK, lahat tayo ay may say. Yes, at para mas maunawaan pa natin ang ating episode, may kasama tayong special guest na live. Ngayon po, hindi po sa Zoom, dito po sa ating studio mismo. Sino kaya siya? Malalaman natin yan pagbabalik ng ating Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang The Numbers That Matter, Our Path to Progress, mayroon po tayong special guest na kasama natin. Live na live nga dito sa ating studio. Siya po ay Senior Statistical Specialist ng Poverty and Human Development Statistics Division mula sa Social Sector Statistics Service ng Philippine Statistics Authority. Siya rin po ay bahagi ng Gender, Children, and Youth Statistics Committee Secretariat. Mga ka-TNK, i-welcome po natin sa ating programa si Mr. Jason Christ Conti. Welcome po. Hi, Jason. Sir Jason. Isang magandang araw po mga ka-TNK at isang masayang National Statistics Month para po sa ating lahat. Okay, welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Sir Jason, ngayong October ay ipinagdiriwang natin, nasabi nga kanina ni Miss Honey, ang National World Statistics Day, tung October 20, no? Ano yun, one day lang siya? Or the whole month? Sa atin po sa Pilipinas ay nagdiriwang po tayo ng National Statistics Month at doon po sa October 20 ay ang ating World Statistics Day. Ayun. Kaya para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, ano po ang kahalagahan ng mga pagdiriwang na ito at ano po ang mga programa na dapat pa nilang abangan ngayong buwan?
Ang National Statistics Month ay ginagamit upang maipalawak natin yung kamalayan at kaalaman tungkol dun sa estadistika. Ito rin ay nagbibigay or nag-showcase ng kung ano na yung estado ng ating mga serbisyo, mga programa sa gobyerno, at maliban dito sa mga ginagawa sa gobyerno ay of course meron din po tayo sa akademya at sa mga pribadong sektor. So ito po ang aim po ng ating National Statistics Month ay magkaroon ng collaboration with each other po sa buong parte po ng ating pong lipunan. Okay. Ilinawin ko lang po, Sir Jason, ang National Statistics, PSA pala, ang Philippine Statistics Authority ay sila po yung nagbibigay sa atin ng birth certificate at kung ano pang certificate para po sa pagkakakilanlan ng isang Pilipino. Yung Miss Sharon, yung civil registration. Civil registration. Pero isa lang yun sa trabaho nila. Yun nga, isa lang, kala ko kasama yun rin yung pag-generate, yung pagkalap at yung official statistics ng ating bansa. Di ba? Opo, pero po tayong iba't ibang mandato, Miss Honey at saka Miss Sharon, Meron tayong actually 4 na Republic Act na ginagawa sa PSA. Una, yung Republic Act 10625, yun tayo ay nagiging sentro ng estadistika. Tayo yung nagli-lead dun sa pagkalap ng mga impormasyon dito sa Pilipinas. Pero bukod doon, meron pa tayong Republic Act 11055 o yung Philippine Identification System. Doon naman po kinakalap natin yung mga impormasyon ng bawat Pilipino, bawat miyembro ng Pilipinas. Then meron din po tayo doon sa Republic Act 3753 o yung Philippine Civil Registry Law. Yun na nga po yung ating... Yun po yung ating mga birth certificate. Doon naman po tayo, kinukuha natin yung rehistro. Doon po sa mahalagang pangyayari sa buhay ng tao. Kunyari po ay may nanganak, may kinasal, may namatay. So doon po tayo kumukuha ng rehistro. And yung isa po sa bago po namin, yung Republic Act 11315 or yung community-based monitoring system, wherein ito naman po yung nagre-reflect nung data po natin sa local level, dun sa ating po mga munisipyo at saka sa mga city. Ayun, napakaraming mandato ng PSA. Pero yung focus natin ngayon ay tungkol sa official statistics, Miss Sharon, Ayan, dahil dyan, maliban nga, Jason, doon sa mga, usually kasi pag sinabi mong statistics, data, usually, naghahanap nito mga estudyante, researcher, ganyan, kailangan nila yan sa mga thesis, di ba, sa mga research nila. Pero, bukod nga po sa kanila, bakit po mahalaga doon sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino, yung mga data o yung mga statistics na kinokolekta po ng PSA para mas maintindihan ng ating mga ka-TNK? Mga ka-TNK, mahalaga po yung ating statistika, bukod dun sa mga researchers na nabanggit ni Miss Honey, ay kasi nagagamit natin ito para dun sa paggawa ng mga desisyon natin sa buhay. Importante yung kaalaman natin sa statistika dahil ito rin ay nagpapakita ng transparency doon sa ating mga programa naman na ginagawa ng gobyerno o ng iba't ibang organisasyon. Maliban doon, ito rin yung ginagamit na national development ng ating mga ahensya sa gobyerno kung saan dito sila nagbabase kung nasaan na ba yung level ng programa. For example, dun sa kahirapan, nasusolusyonan ba natin yung mga problema sa kahirapan? Dun sa equality, nakikita ba natin yung equality ng lalaki at babae dun sa binibigay na serbisyo ng gobyerno? So, maliban pa dun ay dito rin nakikita yung reliability and trust ng isang organisasyon kung nahihit ba nila yung target kasi natatrack natin sa pamamagitan ng numero kung nagagawa ba ng husto ng gobyerno, ng ibang organisasyon at ng iba't ibang programa yung kanilang aim or target. Nasabi mo, Jason, yung tracking ng progress, Yung tema kasi nung National Statistics Month natin ngayong taon ay ito, Accelerating the SDG Pace of Progress, Mobilizing Data for All. Bakit nga ba ito yung napiling tema? And ano ba yung gusto nating, ano yung goal natin for this year sa National Statistics Month? So, napili po natin yung Accelerating SDG Pace of Progress, Mobilizing Data for All. Kasi po gusto po nating bigyang diin yung ating estado ngayon kung
maaatim ba natin or hindi yung mga pinangako po natin dun sa Sustainable Development Goals. Yung Sustainable Development Goals po, isa po siyang set ng mga target at goals na kung saan si Pilipinas ay kasama doon sa mga bansang gustong maatim yun para sa ating kinabukasan. Tsaka kung nagde-develop ba ang Philippines sa mga larangan, yung mga na-mention, di ba? Opo, ma'am. Nung development goals. Okay. Kasama din po, ma'am, gusto ko lang po Sige idagdag, po. no? Kasi po, Go. kung nakita po yung track, nakita rin po sa Sustainable Development Goals kung ano yung mga issues and concern pa natin, kung saan tayo kulang pa, Yes. at ano pa yung magagawa natin para doon. Okay. Okay, at sabi po sa theme ay mobilizing data for all. Ano-ano ang statistical data po ba ang inilalabas ng PSA pagdating sa data hinggil sa kababaihan at ano po yung mga available official statistics sa PSA? Magandang tanong yan, no, Miss Sharon, kasi marami po tayong produkto at saka data gathering para dun po sa mga kababaihan sa iba't ibang topics at saka sektor. Doon po sa kalusugan, meron po tayo sa National Demographic and Health Survey na tinitignan, for example, yung fertility rate po natin. Doon sa huli pong nilabas ng ating NDHS ay bumaba po ang ating fertility rate from 2017 na 2.7 ang average na inaanak ng isang babae. Ngayon po ay 1.9 or medyo mababa na po dun sa ating replacement rate. Ibig sabihin po, nagbabago na po yung kaisipan ng mga kababaihan natin ngayon. Correct. So, bukod po dun, So, parang ibig sabihin, yung pagpaplano sa pamilya ay mas Mas importante mas na nag-improve. Tama, Miss Honey. Oo. Nag-improve po yung ating... Tsaka parang ang iniisip nila ay mabibigyan ba namin ng magandang kinabukasan itong 4 na anak o 5 anak o 2 lang. Tsaka yung isang concern din dyan, di ba, yung maternal mortality kasi. Minsan, pag sunod-sunod naman sobra yung pag-aanak, is hindi rin maganda sa kalusugan ng nanay at ng bata. Yes, at meron pa rin sigurong factor yung career, nila, no? Parang mas gusto na nilang more than, kumbaga, yung marriageable age no panahon namin, 25. Baka ngayon, parang nasa, 35. Mag-establish muna ng career. Papayaman muna sila bago sila magpakasal. Ganun ba yon? May factor ba siya? Ganon? May kita po rin natin sa iba pa pong statistika natin na nilalabas na nagbabago na rin po yung marrying age from previous year. So, meron po tayong ganyang statistika na nilalabas po sa vital statistics naman po. Yung nabanggit ko po dun sa civil registration. Okay. Sige, Jason, tuloy mo yung... Tuloy ka po. Marami pa po bukod po dun sa health, nandun rin po sa NDHS yung ating data on violence against women. So, meron rin po tayong mga ganong klaseng datos. Tas, meron din po tayong kung paano nila ginagamit yung kanilang earnings. So, doon naman po sa ekonomiya, doon sa desisyon sa kita, yung kababaihan po natin ngayon ay 55% po ay nagdedesisyon kasama yung kanilang mga asawa. And yung 40% naman nagdedesisyon po sa mag-isa sa sarili po niya. So, anong ibig sabihin nun? Ano? Sa tingin ko po, nagbago rin po yung trend po ng ating pagdedesisyon. Parang mas more on, kasi kung 40% ay nagdedesisyon na mga kababaihan ng mag-isa, ibig sabihin nun, mas hindi na ba, sila. empowered na ba sila? Hindi na sila kumbaga nakadepende sa kanilang mga asawa? Pero malaki pa rin, 55% yung dependent on their husbands, di ba? Oo. Yung mga resulta na yan ay actually ay galing dun sa Women Empowerment Module na nakasama sa ating NDHS. And maaari yung mga hulugang ganun na nga ang nangyayari sa ating mga kababaihan. Kasi Women empowerment. isang indicator kasi ng empowerment is yung tao ay nagdedesisyon para sa sarili niya at hindi nakadepende dun sa ibang tao like yung family nga na sinasabi mo, Miss Sharon. No? Ayan, maraming salamat, Jason, sa iyong mga ibinahagi. Unang pa lang yan, unang marami batch. pang iba.
yung Oo. mga ipapakita niyang statistics. Samantala, ayan, mga ka-TNK, pansamantala muna nating puputulin ang ating usapan para magbigay daan lamang sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga niya. Game. 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga. Para po sa ating episode na pinamagatang The Numbers That Matter, Our Path to Progress. Kasama pa rin po natin live dito po sa ating studio si Mr. Jason Christ Conti. Mula po yan siya sa Philippine Statistics Authority. Miss Honey? Ayan, madalas nating naririnig, Jason, no, yung ang datos daw ay may mukha. Ayan. Paano po nailalahad ng estadistika o statistics o yun ang Filipino ng statistics estadistika na inilalabas ng PSA ang kwento at kalagayan ng mga Filipino lalo na yung kababaihan. Nailalabas po natin yung mukha ng babae sa pamamagitan po ng paglalabas ng resulta na maaari pong maging representasyon ng ating bayan. For example po, yung nabanggit ko po kanina na nagbabago na po o bumababa na po yung bilang ng mga anak ng kababaihan ngayon. Nasabi po ni Miss Sharon na baka nagbabago na rin yung kanilang pagtingin dun sa pag-aanak. Hindi po ba? Tapos, nabanggit po ni Miss Honey kanina na yung mga nanganganak po kanina ay sa mga pasilidad ay dumadami naman po. Baka yun po yung dahilan kaya nagbabago yung kanilang paniniwala sa pag-aanak. Bukod doon, may papakita rin ano yung mga issue ng mga kababaihan sa ngayon. Ngayon po ay doon po sa ating Vital Statistics Division ay may kita po na yung edad 10 to 14 years old ay tumataas po yung kanilang pag-aanak. So, nagkakaroon po ng teenage pregnancy. Yun naman ang tumataas. Yung 10 nga, hindi pa nga teenager. Oh. Parang child pa lang talaga siya na no? Kumbaga yung mga adult, dinidelay nila, yung mga teenagers, yun naman ang tumataas. Which is, parang dito rin natin mabivisualize o mapipicture yung another issue. Kasi kung 10 to, ilan yun? 13? 10 to 14. 10 to 14. Di ba yung sa anti-rape law natin ay 16 years old and pag below 16 years old ay considered as statutory rape siya. So, kung may nanganak na 10 to 14 years old, ibig sabihin may krimen na nangyari. Anong nangyari doon sa doon sa tatay ng batang pinanganak, ng batang babae? Pero yun nga, kasi pareho silang menor de edad. Hindi natin alam. Oo nga.
Kasi hindi naman natin yan makikita sa sa civil register. I mean, hindi natin alam yung hindi baka yung iba doon hindi naman bata, di ba? Yung edad po ng kanilang asawa Yung ay tatay. makikita sa civil registration. Ayun, makikita natin. So, parang dito natin baka siguro kung Maaga bang mas maaaral natin yung datos na yun, Opo. makikita natin kung baka naman kasi adults pala yung Ang magulang, kanilang yung partner. tatay, di ba? Which is talagang may crime na naganap doon. So, which leads us, Miss Sharon, doon sa next question natin, no? Ito po, base po sa pagsusuri ninyo na available data po, ano po yung nakikita ninyong mga pangunahing hamon? Dito po sa mga na-mention nyo na kinakaharap ng mga kababaihan, lalo na yung teenage pregnancy, no? Meron bang magagawa ang gobyerno para po medyo if not ma-stop, medyo mabawasan itong teenage pregnancy? O baka dapat, Miss Sharon, what? yung ano yung dapat na maging red flag para doon sa mga government agencies na ito nakita ng PSA sa official statistics eh. So, red flag na to, anong pwedeng gawin ng ibang agencies? Maaari po nila maging basehan po yung estadistika natin kung saang lugar yung mga mayroong mataas na teenage pregnancy. Tapos po, doon po gagawa ng mga polisiya ang ating gobyerno para matugunan po yung ganong klaseng issue. Makakatulong ba yung mga kasi kung 10 to 14 years old, kasi parang tinanggal yung sex education ba yan? 'Di ba sa curriculum or ibinalik na, hindi ko pa rin sure nakakatulong ba siya para maging eye-opener sa mga teenagers, 'di ba? Both sa mga lalaki and mga babaeng bata na 10 to 14 years old, or ano po ba? Pwede bang epekto rin ito ng mga screens ng internet nung maaga nilang, 'di ba? Ano po ang masasabi niyo po? Sa tingin ko yung pagtuturo ng reproductive health sa kanila ay makakatulong po para mabuksan yung kaalaman ng kabataan. And yung mga pulisiya naman po, Ma'am Sharon, regarding or yung paggawa po ng pulisiya regarding po sa paggamit ng gadgets ay makakatulong rin po kung magkakaroon po tayo ng ganong pulisiya. Okay, pa-extend, okay. Ayan. Paano po kasi napag-uusapan natin yung policies, no? So, paano pong natutugunan ng PSA, no? Nakakatulong yung PSA data dun sa mga gumagawa po ng mga policies or mga nag-iisip ng tungkol sa government programs, no? Para mas makagawa nga po ng mga programs and mga batas na nakabatay nga dun sa data. Opo. Yung ating po kasing data ay meron pong mga levels po ng disaggregation. Meron po tayong regional, meron po tayong by wealth index, kung ano yung estado ng buhay ng babae at lalaki. So, naipapakita po doon na sa iba't ibang anggulo ay pwede natin yung gawan ng specific na program para sa kanila. Correct. So, ibig sabihin, may region na, hanggang yung pinakamababang level, region or may province din? Ngayon po, depende po sa ating mga survey. Yung National Demographic and Health Survey hanggang regional level po yung meron tayo. Although meron na rin po tayo yung huli ko pong nabanggit na bago po sa amin, yung community-based. So, yun naman po, pwede niyang i-reflect yung status ng isang munisipyo, ng isang city. Hinggil dun sa mga nakapaloob po na mga questions, sa mga katanungan regarding po doon sa iba't ibang aspeto. Like yung sa kahirapan, meron po doon. Yan, sige nga. Siguro, medyo bago-bago kasi itong CBMS, Jason, no? Kasi marami sa ating mga ka-TNK din, mga development workers or yung mga God focal points sa mga regional and field offices, no? So, ano ba yung mga sample na data nga bukod sa poverty na laman ni CBMS? Kasi parang iniisip ko naman, makakatulong siya para dun sa, halimbawa, kung ako ay God focal point sa province or sa munisipyo, or ako ay parang member ng civil society organizations na nandun sa mga communities,
parang magagamit kasi yung data para mas mapabuti nga natin, no, ma-improve natin yung mga programs and services even at the local level. Kasi mas mas akma doon sa pangangailangan ng tao doon sa lugar. So ano ba yung laman ni CBMS? Ang laman po, Ma'am Hani, ni CBMS ay actually, of course, nandun po yung basic demographic variables or basic demographic data na kailangan natin. Yung sex, age, location, ano pa ba? Number of children, mabibilang rin doon. Sino yung household head o pangunahing tagapagbigay o tagapangalaga ng bahay. Kung meron ba silang pasilidad para sa water, sanitation, and hygiene. Nandun din po yun. Meron rin pong questions doon regarding po sa child labor. Ayun. So, may kita rin po yun. At marami pa pong ibang katanungan naman po. And kung interested sila, saan sila maaaring makipag-ugnayan? Sa national ba o pwede sa regional office ng PSA? Or sa barangay or sa local level? Saan sila makakakuha ng data? Regarding po doon sa ating datos, ngayon po ay binabalidate po. So, pwede pong makipag-coordinate doon po sa mismong service po ng ating CBMS, yung community-based monitoring service po natin. And of course, sa PSA po, yung ating pong Office of the National Statistician, pwede po coordinate doon. Kasi meron naman silang mga published na contact information or punta po kayo sa kanilang website. Sa www.psa.gov.ph. Okay. Naalala ko lang, Sir Jason, parang naglabas kayo early this year na mas maraming mga bata or 'di ba yung mga kabataan na yung kanilang kumbaga nakakabasa sila, 'di ba? Pero hindi functional literacy. Nailabas nyo yon. And maraming nag-react na mga government at DepEd and even the CHED ay gumagawa nga ng mga policy para nga sagutin or 'di ba maremedyohan itong medyo kakulangan dun sa pag-aaral ng mga kabataan natin. Kasi naalala ko yung parang nag-guest din natin yung Tarabasa program ng DSW dito. Pero parang dahil nga may issue sa functional literacy, so talagang nakita natin na iba't ibang sangay ng gobyerno ang umaksyon. Kumbaga, labas kayo ng ganong datos and may tugon. Tumugon. Malaking bagay talaga yung mga datang ganon. Opo, kasi yung functional literacy, education and mass media survey, yun naman po yung topic na nakapokus talaga dun sa estado ng literacy, yung comprehension, kumbaga, ng ating kabataan. So, nakikita talaga doon yung discrepancy ng women and men, ng boys and girls. Yun pala yung tama. And kung ano yung level ng kaalaman nila sa pag-compute, sa pagsusulat, tsaka pag-comprehend, at pag-intindi doon sa minsan kasi, they can read, pero minsan hindi nila naintindihan. Or siguro nakakasampung beses pa nila babasahin bago nila maintindihan, parang ganon. Maaari po yung makita doon po sa ating mga resulta, doon po sa ating survey. Okay. And yan yung isa nating babantayan natin kung mag-i-improve with all the programs na lumabas, di ba? Kasi nga, di ba, nakaka-alarm. Meron din ako nakita na sinabi ng isang teacher, itong Gen Z, correct me if I'm wrong, na itong Gen Alpha pala, hindi Gen Z. Gen Alpha, yung mga toddlers ngayon, di ba napupunan nyo is English speaking ngayon yung mga yung mga toddlers ngayon, Pero pagka nandun na sila sa English subject or Filipino subject o kanya English subject, nakapagsalita sila with accent nga. Pero pag binasa nila yung isang kunyari direction sa isang quiz or something, hindi nila yung comprehend, yung marunong sila mag-English, may yung ganyan, ganito. Siguro sa Cocomelon o saan. Pero yun nga, medyo yung comprehension, pag binabasa na nila, hindi nila na maintindihan yung instruction. Ito po ay coming from a teacher lang. Hindi ko rin sure kung it's
nationwide, pero yun nga ang oo, nagsasalita sila ng English, pero yun nga, yung comprehension nila medyo hindi pa ganon. Yun po ay isa dun sa mga indicator na maaari nating makita dun sa PLEMS na ating information. Ayan. So, yun Okay. So parang Kailangan yung kwento mo, Miss Sharon, kumbaga anecdotal story siya, pero parang sumasalamin din siya dun sa official statistics na Yes. meron tayo under Kumbaga, the FLEMS. sa isang siguro lang yung setup ng classroom, pero pwedeng sa buong Baka may Pilipinas iba pang yan. ganon. Oo. Or pwedeng siya yung maging representasyon ng Ayan. pag-aaral. Okay. Doon rin po sa PLEMS po, nakikita rin po natin kung ano po yung nagiging dahilan ng dropout or pag-alis ng isang estudyante doon sa kanyang pag-aaral. At mayroon pong pinagkaiba yung estudyanteng babae at estudyanteng lalaki. Ano yung Ano yung kadalasan? pagkakaiba? Ano yung difference nila? Mas Kung okay ba? natatandaan mo siya. Yung sa lalaki po, nawawalan po sila ng interest. Dahil sa laro? Sa pag-aaral. Opo, sa pag-aaral. Because? Ito po ay, i-double check ko po kung latest po yun. Pero ang sure po ako ay yung 2019 po na PLEMS po natin. Nilabas po nila. Nawawalan po ng interest yung lalaki. Yung Ano boys. mga age po yan? Ayun po ay nag-start sa 10 years old. Hanggang dun po sa ating nag-aaral na population. Okay. Sa babae naman? Sa babae naman, financial, ganyan po. So, yun ang hindi ko alam. Hindi ako aware kung ano na ngayon yung naging action naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno to address that. Kasi parang, nawalan ka lang ng interest, so nag-drop out ka sa school. Then, diba? Kasi kung nagda-drop out sila just because of that, hindi naman dahil sa financial difficulties. Pero, paano yung future? Malaking bagay ba Diba? yan? Yung hatak ng internet? Or ng... Hindi natin alam, Sharon. Kaya yun ang dapat nating pag-aralan kung ano yung mga epekto. Actions. Oo. Tsaka anong actions to address that concern? Ito naman po, napag-usapan na natin kung gaano kahalaga yung statistical data sa ating kaunlaran. And syempre para sagot naman o makagawa ng mga programa ang ating gobyerno. Kaya malaking bahagi talaga ang PSA, lalo na sa mga survey na ginagawa ninyo. At yung mga statistics o resulta ng statistics na napoproduce nyo po. Ngayon po, paano po ba makikisa yung ating mga kababayan sa PSA upang matiyak na sumasalamin sa tunay na kalagayan ng bansa ang ating, yung mga result ng mga data na nakukuha nyo, Katulad ng di ba? Sa bahay-bahay, nagpupunta kayo. Nagsisensus. Nagsisurvey. Yung- Minsan Ayaw pagbuksan. or Tinataguan. or minsan para lang makita na affluent sila o okay sila, 'di ba? May mga gano'n na hindi minsan makuha yung exact na state ng pamilya. Ano po yung ginagawa ninyo? Para sa ating pong mga ka-TNK, mga kababayan, para po makapag-participate po tayo sa pagkalap ng datos or impormasyon, hinihiling po ng PSA sa inyo na makipag-cooperate po tayo. Tanggapin po natin yung mga enumerators po natin na kakatok po sa inyo. Kasi baka magnanakaw. Huwag po kayong magdududa kasi may ID naman po tayong minsan binibigay. nagagaya yung ID. Tapos po, sinisigurado po namin na yung information po na binibigay nyo ay pinapangalagaan namin at confidential po siya. Hindi po namin siya binibigay sa iba-ibang kung sino man siya. So, kaya kapag may darating po na enumerator, tanggapin po natin. Ayun. Kasi nga, Miss Sharon, diba, sabi, napag-usapan natin ito yung data, dahil yan yung lumabas, may mga adjustments or actions na ginagawa yung agencies. Ngayon, kung hindi tayo nagsasabi ng totoo doon sa survey or hindi natin pinagbubuksan ng pinto ang nagsusurvey,
So, paano pong magagawa yung nararapat na aksyon ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno? Ako yung nanawagan para sa PSA, di ba? Ayun. Ayan. Parang ayan, talagang sinusugan mo ayan. ang sinabi ni Sir Jason. Oo. Okay. Siyempre marami tayong mga friends dyan sa PSA at alam ko ang kanilang paghihirap sa sa pagkalap ng datos. Ayan, maraming salamat JC sa iyong mga ibinahagi. Ngayon naman ay alamin po natin kung ano yung say ng ating mga ka-TNK. So kanina nga po tinanong natin sila kung paano nga ba nila mas maiintindihan o mas naiintindihan ang mga datos or information. So tingnan nga natin kung ano, tsaka ano ba yung mga insights nila para sa National Statistics Month at World Statistics Day. Okay, sinabi po ni Teddy Bernal, mas naiintindihan ko ang mga impormasyon kapag ipinapaliwanag ito gamit ang maikling videos. Oo nga. Or reels. Sa ngayon, medyo maikli na rin ang attention span. Correct? Kaya mas epektibo sa akin ang mga gumagalaw na images at texts para manatili akong interesado at matapos ko ang panonood. Ilang taon kaya siya, si Teddy Bear? Oo nga eh. Ayan. Ito naman, Jason, ang sabi ni Sean Cal Flores, mas naiintindihan ko ang kahalagahan ng mga datos at impormasyon sa pamamagitan ng pananaliksik. Kapag pinag-uusapan ng estadistika, hindi ito maihiwalay sa proseso ng pangangalap ng datos mula sa ating komunidad. Sa panahon ngayon, ng makabagong teknolohiya, mahalagang gamitin ng pamahalaan ang artificial intelligence o AI. Correct. Mumuhunan sa mga bagong kagamitan at data centers upang magkaroon ng mas mabilis, tumpak at makabuluhang pagsusuri ng datos. Sa ganitong paraan, nagiging mas epektibo ang paggawa ng mga polisiya at programa na tunay na nakabatay sa pangangailangan ng mamamayan. Okay. Say naman po ni Queenie M, I prefer the info to be presented in the form of short videos. Parang lahat sila ganito, no? Mas madali mag-grasp if it's complete na may visuals and voice over. Mas interactive, mas tumatatak ang and mas natatandaan ang information. Para naman sa result ng ating poll. So 50.1% po ang nagbigay ng heart react ay ng like react. Ibig sabihin po mas na-appreciate daw nila yung infographics and visuals. 10.4% naman ang nag-heart react na mas gusto raw nila yung mga reports and articles. Uy, gusto nila nung mga mga graphs. Mukhang technical paper ang gusto nung mga yon. 26.5% naman, baka mga researcher kasi. 26.5% ang nag-K-react. Ibig sabihin, mas gusto po nila yung short videos or explainers habang 13% naman po ang nag-wow react na gusto ng interactive charts and dashboards. So, mas marami pa rin, mahigit 50% yung infographics and visuals. Ayan. Okay, ano naman po ang masasabi nyo, Sir Jason, Sir JC, sa insights na ating mga ka-TNK at sa resulta ng ating poll? Tama po sila, no? Kasi actually, bumababa yung attention span ng ating mga viewers, mga stakeholders sa community na tumitingin sa ating datos. Kaya dapat ay kami naman po sa PSA ay ginagawa naman namin po yung aming parte para maging interactive po yung aming website. Tapos pati yung pagpapalabas po namin ng statistics ay ginagawa na po namin siya through infographics, and kung kinakaya po ay ginagawan rin po namin ng videographics. So, para sa lahat po yung ating statistics, Gen Z ka man, or millennial ka, or boomers. So, yan, may iba't ibang gusto sila, kaya nating ibigay. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakal. Ayan. Ayan, bilang pagtatapos, Jason, no, ang dami nating napag-usapan. Pero bilang pagtatapos, ano nga po yung mensahe ninyo sa ating mga ka-TNK ngayong National Statistics Month and sa pagdiriwang na nga rin po ng ating World Statistics Day sa October 20? Muli, hinaanyayahan ko kayong makilahok sa lahat ng mga gawain tungkol sa National Statistics Month. Tandaan, mahalagang inform tayo dahil ang datos, hindi lang siya numero. Ito rin ay ginagamit nating pundasyon para sa ating desisyon at para sa maunlad at makatarungang kinabukasan. Ayan. Okay. Thank you so much. Muli, maraming salamat po at Happy National Statistics Month kay Mr. Jason Christ Conti. Siya po ang Senior Statistical Specialist ng Social Sector Statistics Service ng Philippine Statistics Authority. Okay, thank you. At sa punto pong ito, Sir Jason, nais nating pasalamatan din ang Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service. Medyo bibilisan ko na po, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo, Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast po ngayong araw. Marami po salamat. Yan, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ng aming chairperson Ermelita V. Valdivia and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na bumubuo sa TNK Production Team. And shout out daw po sa aming security guard, si Kuya Kiko, kay Jojo, ang aming librarian, sa ICT Boys, kay Marga from Ayak Vauci. And shout out din po, happy birthday sa aking co-host ngayong araw. Birthday ko. Miss Honey, bukas pa. Happy birthday tomorrow, Yan. and may you have many more blessings to come. Ilan taon na ka na? Secret. Gen Z. Gen Z ako. Feeling. Hindi ka boomer. Ayan. Hindi naman ako boomer. Thank you so much. Okay, happy birthday, Miss Honey. And tandaan po natin, ang estadistika ay hindi lamang simpleng mga numero. Sa ilalim ng Magna Carta of Women, binibigyan din po ang pangangailangan sa age and sex disaggregated data. Halos kalahati ng populasyon ng ating bansa ay kababaihan, kaya dapat lamang na makalap natin at pag-aralan ang statistika hinggil sa kanila. Kaya mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. At dahil nga po may iba't iba tayong pangangailangan base sa ating edad, kasarian at iba pang estado sa buhay, mahalaga ang age and sex disaggregated statistics dahil ito ang nagbibigay tinig sa mga kwentong hindi naririnig na siyang magiging sandigan ng ating gobyerno upang makabuo ng makabuluhan at angkop na polisiya at programa para sa lahat. Yes. Dahil nga po, palagi nating inuulit dito sa TNK, sa gender equality, wala nang issue dapat yung he or she sapagkat ang mayroon na lamang ay we. Kaya mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatilig pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakal, kanyang di matatawaran.